sa kanya, imbis daw gumanda yung kanyang buhok, lalo pa nga itong nangarag. Chantal, gaano katagal ka nang nagtatrabaho sa parlor na ito? 3 years na po ako nagtatrabaho. 3 years na. Ano ang madalas na ginagawa mo? Relaxing, gupet, tapos rebanding po. So talagang inaral mo yan? Opo. Saan ka nag-aral? Experience po, dati po kasi tigalinis lang po ako ng parlor since 2002 po. Tinrain ka na? Amo ko po. Na para mag-rebond, relax, at maggupit? Opo. Okay. Nung nagpunta si May, anong nakita mo sa buhok niya na problema? Ano lang po, di lang po siya siguro marunong mag-alaga ng hair. Sabi ko po sa kanya, wag po niya munang paliguan yung buhok niya ng 5 days, then Sabi mo sa akin, conditioner. 1 day wag Para paliguan. hindi po siya maganyan. Siguro hindi lang So, po siya sinabi mo mag-alaga. sa kanya 5 days? Opo. Wala kang sinabing 5 days, sinungaling ka. 5 days po yun. Sabi ko sa iyo, Ikaw, di ba? wala kang sinabing Biro ka 5 nga days. kita nun eh. Wala kang Ang sabi sinabing ko sa 5 iyo, days. wag mo Wala kang muna. sinabing 5 days. Paliguan Sabi mo, yan. 1 day Biro ka nga lang. kita na sabi ko, huwag ka muna tumabi sa lalaki. Hindi, ikaw yun. Kapal ng pagmumukha mo. O, sandali lang. Balikan lang natin, nung pumasok si May, ano ba yung itsura ng buhok niya nun? Ano po, wavy din po. Wavy. Mas wavy pa dyan. Hindi naman po masyado. Okay. So, nung sinabi mo sinabi niya na rebond, ang gusto niya, ano ba pinagkaiba ng rebond sa relax? Ang riban po, 8 hours po ginagawa. Okay. Tapos naman po ang relaxing, depende po sa buhok. Ano nga pinagkaiba? Mas flat po yung buhok pag rebanding. So, mas diretsong-diretso kesa sa relax. Opo. O, ang relax, gaano katagal ginagawa? Minsan po, 30 minutes, ganun po. 45. Ang rebanding po, mga 8 hours, ganun ginagawa. Sino ang nagsabi na gusto niya rebond? Si May mismo. Opo. Pero nung nakita mo, hinawakan mo yung buhok niya, siguro masasabi mo sa texture pa lang kung kaya ba ng buhok niya ang rebond o relax. Wala naman po kaya, mami. Pero lang po pag may kulay talaga, ingat lang. Pag may kulay ang buhok. Opo. May kulay ba ang buhok mo? Wala po. Wala. Opo. Sabi niya, second time pa lang daw to na nagpa-rebond siya, tapos nasira mo yung buhok. Kasi nga po sabi ko sa kanya noon, kailangan marunong ka lang po talagang mag-alaga ng buhok. Palibasa po siguro, taga-taong bundo, kaya di marunong mag-alaga. Taong pundo. Sandali lang naman, Chantal. Ikaw nga yun eh. Talaga? Hindi. Wala kang sinabi nun. So, nung bumalik si May at nagre-reklamo siya tungkol sa nangyari sa buhok niya, anong pinaliwanag mo? Sabi ko, pwede naman pong ulitin. Kaso wala po. Ang gusto niya pong mangyari, ano talaga, bawiin niya lang po yung pera. Hindi, sinabi ko. Ang gusto niya po, ipabugbog pa niya po ako sa mga kaibigan niya. Ay, Sino nagsabi nun? Siya po, sa parlor pa po mamis Sinungaling ka, namin. wala kang Gusto niya po sinabi. basagin yung Sinungaling ka. mga salamin ng parlor namin. Ay, sinungaling ka. Kapalang totoo Hindi naman po yun eh. totoo. Ang kapalang Hindi po pagmumukha yun mo. totoo. Mambabasag ako? Oo, totoo naman Mukha mo, Sa sobrang hindi galit mo totoo. nga sa amin eh. Uy, sinungaling ka. Uy, Hindi hiyang-hiya. totoo. So, ang sinasabi mo, Chantal, binabantaan ka? Opo. Hindi po yan sinungaling. Inaaway po niya kami. Sinungaling ka. Nakakes, Kayo ganito nga sabi niya. umaway sa amin Alam mo eh. kayo paggawa dyan, ang pangit ng mga gawa ng mga ganyan. Sabi ko, syempre naiya po kami sa mga Sinungaling customer ka. namin. Nag-iiskandalo si Opo. May doon. Hindi po yan totoo. Bakit hindi ka pumayag, May, na mag-meet halfway na lang kayo? Hindi po yan Na ayusin yung buhok. Dapat bilang customer, sana nag-alok na lang kayo ng libreng treatment. Yun nga po sabi Para ko. hindi, Ay, hindi na rin bayan. siya Sabi mo, magtatatalang 500 doon. pa. Bakit sinisingil nyo? Kasi po masyado po siya talak po siya talak yung bibig po niya eh. Manahimik ka. Pala pagmumukha mo. Peste ka. O sandali lamang, Dr. Camille, alam natin na ang buhok ay mahalaga at sabi nga nila ito yung ating crowning glory. Lalo na para sa mga kababaihan, hindi ba malaking bagay na kailangan maganda ang ating buhok. Kasi minsan totoo ba yan? Pag pangit ang buhok natin, parang pangit din ang mood mo for the day. Actually, Chang, ang ating buhok, besides sabihin natin na crowning glory to, ay nagsasabi din ng ating personalidad. Sa mga psychological assessment nga, ang pag-drawing mo ng buhok ay mahalaga dahil kasi yun ay nagsasabi ko anong klaseng tao ka, kung ikaw ay sinasabing merong kaartihan o kaya man napakasimpleng tao mo lang o kaya naman ikaw ay mataray, ay nakikita sa buhok, na sa pag-drawing ng buhok. Lalo pa sa iyong pagkatao, pag nakitang gano'n na ang buhok mo ay medyo hindi talaga maayos or
or kahit papaano ay talagang sobrang makulot, ay meron din pagkakataon na nagbibigay ng magandang impresyon sa tao ang itsura ng iyong buhok, lalo na kung parang sabog-sabog na ano ba yan, walang kaayusan, ano ba yan, mukhang parang ang dumi-duming tao yan. So talagang mahalaga yon. In fact, meron tayong mga tinatawag na mga trichologists. Ano po yun? Ang mga trichologists ay mga hair psychologists. So kaya talagang sila ay inaayos nila na kung ano ang naaayon sa mga buhok ng mga tao, lalo na kung sinasabi natin na medyo nakakalbo na. Nakakalbo na, So ginagawa ng paraan ng mga hair, mga trichologists para sa ganon ay, ito ang pwede niyong gawin para sa ganon ay magkaroon pa rin ng personalidad itong taong to, lalo na kung sinasabi natin na at an early age ay nawawalan na ng buhok o nababawasan ng buhok ng isang tao. Maraming salamat, Dr. Camille. Sino nga kaya ang papanigan ng ating mga kasawsawan dito sa studio matapos nilang marinig ang kwento ni na May at Chantal? Dalawang bisita natin, parehong maganda ha. Take note. Yun nga lang, yung isa na nasa puti, sinasabi niya sinira nung nasa pula ang kanyang buhok. Ang sinasabi naman ni pula ay hindi daw kasi nakinig sa mga bilin itong si puti. Kanino kayo naniniwala? Pula ba o puti? Kay May ba o kay Chantal? Boto hands tayo. Taas sa mga placards na yan. Go! Aba, medyo nakakalamang sa first round. Siyang ang puti. Ibig sabihin, mas maraming pumapanig at nakikisimpatya sa kwento nitong si May. Kasi nga naman, nabanggit natin na pag ikaw ay isang customer, kalimitan, dapat talagang ikaw ang madalas na tama sa iyong mga reklamo, lalo na. So siguro, paalala ito sa lahat ng mga nagpo-provide ng mga services. Sa kabila po ng mga hinaing ni May laban kay Chantal, may isang tao ang apektado po sa kanilang alitan. Siya po ang may-ari ng parlor na pinapasukan ni Chantal. Ano nga ba ang alam niya sa away na ito? Narito po si Michael Tintin Garvin. Pasok! Hi, Tin! Gusto ko lang malaman, mumurahin lang ba yung gamot na ginamit kay May? Hindi. Kasi hindi kami gumagamit ng mumurahing gamot eh. Kasi unang-una, alam namin na nagbabayad yung customer namin. So bakit kami gagamit ng mumurahin? Unang-una, mapapahiya yung pangalan ng salon namin. Pangalawa, mawawalan ako ng customer. Lalong-lalo na nung nakarang December, talaga napakaraming taong nagpariban. Hindi lang siya. Kumbaga sa dinami-dami ng mga tao na yun, bakit siya lang nagreklamo? Ang buong depensa po ni Tintin, malalaman nating lahat sa pagbabalik po ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang Face to Face. Palabas na si May, wala siyang alam, nagmamaganda, tapos nag-aano, Kumpara mo naman kasi yung mukha mo sa mukha ko. Di ako. Correct!